Kumusta mga Kunoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine Noisy. So ngayong araw, another or update naman tayo, about sa ibang bansa naman na ito, doon sa nangyayari sa Hollywood or doon sa LA. So ang video ito ay mula kay Pinoy Mystery Channel. So meron itong pamagat na kalunos-lunos ang sinapit ng mga bilyonaryo sa Hollywood. Grabe. Dito talaga yung nagpapatunay na kapag kinulang ka sa pananampalataya mo or kahit gaano ka kayaman, kabilyonaryo, wala ka ring takas eh. So yun, bago natin simulan, Pinoy Mystery Channel, supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Philippine Noisy. So mga kanoisy, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, kalunos-lunos ang sinapit ng mga bilyonaryo sa Hollywood. So ano kaya yung sinapit nila, men? Again, Pinoy Mystery Channel, Philippine Noisy. Like, comment, share, subscribe. Start. Hollywood. Pinakamalaking sunog sa Los Angeles. Nagliliyab hanggang ngayon mula pa noong araw ng Martes. Isa sa pinakamasahol na natural disaster sa Amerika na sumalanta sa lugar na sinlaki ng buong Tagaytay. 9,000 bahay na ang nasunog. Mga mansyon ng sikat na 9,000. 9,000. So 2 days ago to. Ewan ko kung ano na yung update nito. artista sa Malibu. Mga dream house ng elite socialite sa Santa Monica. Bilyong-bilyong dolyares ang kinain ng apoy. Ang Grabe. Hollywood Hills ngayon ay panggatong na lamang. Grabe. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na bagamat isa sa pinakamayamang lugar sa buong Estados Unidos, hindi napigilan ang kinauukulan ng apoy dahil sa mga problema hindi nila nakita. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Mahirap din kasi talaga minsan kahit gaano mo kayaman, gaano ka katalino kung kalikasan yung kalaban mo. Sobrang hirap. Like mga bagyo, lindol, tornado, wildfire. Ang dapat siguro dyan is yung foam ba? Foam na foam yung parang nagpaano sila ng foam para mapigilan talaga yung apoy. Ewan ko. Alas 10:30 ng umaga araw ng Martes, ika-7 ng Enero 2025, habang abala ang mga taga Los Angeles sa kanilang araw, isang January pelikula 7. ang napit. Sa lugar ng Pacific Palisades, nakatira ay mga sikat na artista. Walang kaalam-alam na sa loob ng ilang oras, ang kanilang mundo ay magbabago. Karaniwan ang malakas na hangin sa syudad dahil napapagitna nito ng Pampang at ng Santa Monica Mountains. Tapos ang hangin ng Santa Ana ay umiihip din. Sa bandang kaliwa, nandoon naman ang sikat na Malibu Beach at ilang kilometro sa ibaba ay ang mayayaman sa Marina del Rey. Ang isa din siguro sa nakapagpalakas nito is yung hangin talaga, baka may direction din yung hangin na mas lalong nakapagpabilis sa apoy. Malapit lang dito ang West Hollywood, Beverly Hills at Sunset Boulevard, mga sikat na lugar na sa pelikula lamang maririnig. Ang Pacific Palisade ay parang isang maliit na barangay, pero ang median price ng property o karaniwang presyo ng bahay ay umaabot ng $4.5 milyong o mga 265 million pesos. Grabe, 265 million. So mga nasa 25% ng yaman nila yan. Isa ito sa pinakamayamang lugar sa buong mundo. Diyan nakatira ang artistang sina Tom Hanks na ang bahay ay nagkakahalaga ng mga $26 million. Si Adam Sandler na ang bahay ay may halagang $4.1 milyong. Doon din nakatira si Ben Affleck na ang bahay ay may halagang $20.5 million. Ilan lamang ang mga ito sa sangkaterbang artista sa lugar. Bukod pa yung ibang nasa kahabaan ng Pacific Coast Highway, katulad ng Malibu Beach, kung saan may bahay ang heiress na si Paris Hilton at ang bida ng Star Wars na si Mark Hamill. Grabe, no? Tapos hindi lang bilyonaryo, kung pagsama-samahin mo yung mga milyonaryo doon, wala na. Sobrang laking damage talaga. Alas 11 ng umaga, ang karaniwang ihip ng Santa Ana winds ay medyo malakas ng araw na yon. Sobrang lakas na parang bagyo, pero walang ulan. Ang hangin ni Santa Ana ay nagmumula sa bandang kaliwa ng Amerika. Ito yung tinatawag nilang Great Basin dahil parang hugis planggana na malalim. Sakop nito yung disyerto ng Nevada at ng Utah. Medyo lubog dyan, kaya doon nabubuo ang malakas na hangin. Dahil sa mainit, nagiging tuyot ang moisture o mababa ang humidity. Bago dumating sa lugar ng LA, dahil maraming mga pasikot-sikot, lumalakas ang ihip ni Santa Ana. Naiipit, kaya lumalakas ang puwersa. Pagdating niyan sa mga lugar ng San Fernando at Pasadena, napakalakas na ng ihip. Umaga ng Martes. So yung grabe,
Imagine ninyo, ganyan lang siya nagsimula. Tapos siguro, hindi lang gaanong pinansin kasi parang, welfare lang yan. Or baka may mga ganyan na ding senaryo dati na parang naaapula lang, di ba? Grabe. Di mo may imagine talaga na umabot sa Pero hindi naman totally deads yung mga dahon ng mga puno or halaman, di ba? Grabe. Mga light materials lang din siguro yung mga bahay nila. Ang Santa Ana winds ay sobrang lakas na para daw bagyo na walang ulan. Grabe. Yung nagkasunog sa mga puno at tuyong halaman sa Pacific Palisades. Makaraan ng ilang oras, kumalat na ito sa Beverly Hills, papuntang Pasadena at San Fernando. Mapapansin sa mga ulat ang mabagsik na hampas ng hangin na pumapaypay sa apoy. Mga alas 7 ng gabi, naglabas ng ulat ang gobernador ng California na si Gavin Newsom ng State of Emergency. Marami ang dali-dali ang lumisan. Halos damit lang ang dala at alagang hayop ang sakay-sakay. Mga alas 9 nag-traffic ng county sa highway ng Pacific Coast dahil maraming pulis, mga ambulansya at truck ng bumbero ang umarangkada kung saan may sunog. Ang hindi nila alam, wala na silang uuwian. Grabe. Despite this criticism, Yun din. Tama din yun na wala nang uuwian yung mga may-ari ng bahay. Kasi grabe, sobrang laki ng damage talaga. Tapos yun mahihirapan talaga yung mga bumbero na apulahin yun kasi palibot or sobrang haba kasi ng ng apoy niya Like parang ganun ba na sabay gumanon. Maapula mo lang yun kung yung mga bumbero din sobrang dami din na parang naka-fall in line din sila. Hindi So masya-short talaga sila. Imagine niyo yung isang bahay nga lang, mga ilang fire truck yung magtulong-tulong dyan para apulahin yan. Yung sobrang daming bahay pa kaya, di ba? the White House hasn't gone much further than just offering these criticisms. A senior U.S. official tells CBS News that Israel... Grabe. Madaling araw ng Miyerkules, ang sunog ay lubusang kumalat sa lugar ng Lydia, sa Eaton, sa Sunset, sa Hearst at kung saan-saan pa. Grabe. Nagliyab ang Temescal Canyon, popular na lakarang pinalilibutan ng mga mansyong nagkakahalaga ng multi-million dollars. Nasunog din ang elite school ng Charter High School, kung saan ginawa ang ilang sikat na pelikula kasama ang horror movie na Carrie, Freaky Friday at ang Teen Wolf TV series. Nagliyab din ang makasaysayang ranch house ng batikang Hollywood legend na si Will Rogers. Grabe. Ranch house. Sobrang daking damage niya, Tapos wala ka pang masisisi. Or may masisisi ba sila dyan? Or insurance na lang talaga yung pag-asa nila. Ang State Historic Park at Topanga State Park ay nadamay din. Yung historic Topanga Ranch Motel na ginawa ni William Randolph Hearst noong taong 1929, nakadidismayang naging abo. Actually, kawawa yung insurance company nito kung sakaling sa lugar na yan, same or marami silang client na nasali dyan sa sunog na yan. Kasi wala, malulugi talaga sila ng malaki, men. 7,000 miyembro ng kapulisan, bumbero, mga tauhan ng ambulansya ang ipinadala sa Grabe, nagkalat na sunog. 7,000. Mahigit 1,000 truck ng bumbero, ginamit pang bomba ng tubig. Mga 30 helicopter at 6 na eroplano sa ere. Pero sa dami ng mga tumulong, halos walang nasagip. Matatapos na ang linggo at Mahihirapan talaga sila kasi yun nga, can you imagine that kahit na sabihin mo pa na libo yung mga fire trucks dyan, yung apoy is palibot naman Makakagawa siguro sila na parang i-fall back nila yung apoy pero mga mga 10 meters lang, ganun lang. Kasi yung apoy buhay na buhay from the start to parang pag ganun kasi yung apoy, 'di ba? Paabante siya. So mahihirapan sila. Or I think mas siguro if foam yung nila kasi parang may nakita akong mga movie ba yun or sa na parang foam yung nilagay nila para hindi na kumalat yung apoy. Foam ba yun or bubbles, something like that. lamang nasaksihan ang tunay na resulta ng malaking sakuna. Sa Eaton, kasing laki ng buong Caloocan ang nasunog. Sa Palisades, Grabe. kasing laki ng Lucena City ang natupok ng apoy. Bukod pa yung sa Lydia, sa Sunset at sa Hearst. Tinatayang 9,000 mga bahay, apartments, tindahan ang nagliyab. Sa mga sumunod na araw, Grabe. yung mga bumalik ay wala nang tinatnan. Yung bahay ni Paris Hilton sa gilid ng Malibu Beach ay nasunog. Ganon din yung kay Mark Hamill. Yung mansyon ni James Woods sa Palisades ay nagiba dahil sa apoy. Bahay ni JJ Redick, coach ng LA Lakers, nasunog rin. Yung kay Royce Tsaka ang tanong ko lang dito, yung mga bahay ba nila doon, wala silang mga firewalls? Kasi kahit papano, di ba, pwedeng mapabagal. Pero I think wala silang firewalls kasi yun nga, mostly ata ng mga bahay nila is kahoy or parang wood siya. Yung mga bahay sa Hollywood nga, di ba? Hollywood.
naka-wood lahat ng bahay nila. Or may concrete man, pero may wood pa rin talaga. Si O'Donnell Joking. natubok ng apoy. Yung bahay ni Billy Crystal na tinira nila ng 45 years ay wala na rin. Ang bahay ni Ricky Lake sa Palisade ay nasunog kasama ng bahay ng batikang aktor na si Anthony Hopkins sa Silence of the Lambs. Yung babaeng gumanap sa Dirty Dancing katambal ni Patrick Swayze na si Jennifer Grey, nasunog din ang bahay. Ayon sa Fortune magazine, nalalampas ng 50 bilyong dolyares ang halaga ng nasalanta. Sinabi pa na ang sunog ay 50 billion. So, ang 1 billion is 50 billion pesos. So, 50 billion times, let's do the math. $50 billion. Wait lang Math natin yan. $50 billion. $50 billion to peso. It is 1 to million, billion, trillion, 2.9 trillion. 2.9 trillion pesos. Grabe, ang laki ng damage. isa sa pinakamalalang sakuna sa buong Amerika. Deadly pa. Marami ang nagtatanong kung bakit hindi nasagip ang libo-libong mga bahay at mansyon. May ilang dahilan kung bakit nagkaganoon ang nangyari. Una ay ang problema sa tubig. Hindi kinayang sabay-sabay na pagliyab at ang sobrang laki ng apoy. Bukod Kaya dyan, karamihan ng pinagmumula ng tubig Isipin mo na lang, 'di ba? Isang bahay nga lang, kailangan pang pagtulungan ng ilang fire trucks, 'di ba? ay nasa mababang lugar. Kaya nang bombahin yung mga nasa itaas, mahina ang water pressure na lumalabas sa hose. Tapos ang malabagyong lakas ng hangin na walang moisture ang nagpaypay sa apoy at mabilis na nagkalat nito. Medyo tagduyot ang lugar dahil kaunti lang ang ulan noong mga nakaraan. At dahil na rin sa lakas ng Yan din kasi yung problema kapag tagtuyot. Mostly talaga siya is wildfire. Ako naalala ko dati doon sa probinsya namin. Grabe, parang kikilabutan ka talaga men kasi bundok-bundok yung probinsya namin eh. Like makikita mo talaga dalawang sobrang laking bundok sunog. Like ano talaga, like umaapoy pa talaga siya. Tapos yung mga tao is parang chill lang ba kasi parang wala lang yan, something like that. 'Di ba? Pero kinabukasan pagpunta mo, dalawang bundok yung tepok. 'Di ba? Tapos syempre kami mga pinsan namin pumupunta-punta kami doon after ng sunog 'yun. May mga nakikita kami, mga ahas, mga daga, mga itlog, mga ganun. Nasusunog din sila doon. Tuloy. hangin, pinagbawalang magamit yung mga helicopters at eroplano na nagkakarga ng tubig. At sa uli, ang resulta ay catastrophic. Anong aral? Mahirap din kasi yung helicopters nila kasi sobrang laki na ng apoy. Siguro nung unang mga videos pa lang na parang kakasimula pa lang, like tutukan siguro agad ng helicopters or siguro hindi talaga nila na-anticipate na lalaki yung apoy, di ba? Siguro lesson na sa kanila to, if ever next time, wag naman sana, baka maulit yung mga ganitong senaryo. Dapat doon pa lang sa bundok, wala na, mag-send na agad sila ng napakaraming helicopter or mga fire trucks, di ba? Mapupulong dito. Ang pinakasinisisi ng marami na inulat sa Fox 11 ay ang mayor ng syudad na si Karen Bass. Dahil kamakailan lang ay binawasan nito ang pondo ng mga bumbero ng 17.6 milyong dolyares. Pondo na pinaniniwalaang nakatulong sana upang sugpuin ang apoy. Ano-ano Pero ang laki nun 17 million? pamanang kahantungan ng mga nasunugan. Ano pa man ang mangyari sa mga tahanang nawasak at bilyong-bilyong halaga na nagliyab. Ang aral dito ay, sa mata ng kalikasan, walang mahirap o mayaman. Sa Tama. oras ng sakuna, lahat tayo ay pantay-pantay. Tama. Tayo nga dati nung may mga bagyo sa lugar natin, hindi naman pinipili ng bagyo yung mga milyonaryo, bilyonaryo, di ba? Kung bagyo, sobrang lakas ng bagyo niyan, wala. Evacuate ka talaga kasi alam nga namang dyan ka lang sa bahay mo. Di ba? Bagyo na yan, kalikasan na yung kalaban eh. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ang susi Ang tanong, sa Totoo ba tunay na ba? kalayaan. kala ko totoo ba to? Si evacuate na sila. Hollywood. Yan talaga. Ganitong senaryo yung nakikita ko dati sa sa probinsya namin. Like sobrang chill lang sila, parang din kasi sobrang laki ng probinsya na yan namin dati doon. Yan talaga talaga may mga residenteng nadamay.
So, yun lang naman mga kanoesi. So, kayo na masasabi nyo dito, comment down below. Tapos yung pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, Pinoy Mystery Channel, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Filipino IC, don't forget to like, comment, share, subscribe. So kita nyo naman yun, men. Kalunos-lunos talaga yung sinapit nila doon. Like, grabe. Kahit bilyonaryo, hindi pinatawad. Patunay lang talaga to na wala kahit gaano karami yung pera mo. Kung kalikasan na yung kalaban mo. Wala talaga. Wala kang ligdas, wala kang takas. Kaya nga, minsan nakakadismaya lang din itong mga bilyonaryo sa mundo natin kasi sila yung some kind, yung mga negosyante ba na parang abuso sila sa natin kaya mas lalong nag-iinit yung mundo natin dahil sa global warming na yan. Tapos sila yung mga factory nila, ang lakas magbuga ng usok, something like that. So parang wala lang silang pakid dyan ba na parang nakapokus lang sila sa, importante magkaroon ako ng pera, ang importante pumira ako. Like, hindi nila iniisip na time will come, 'di ba? Halimbawa ganyan, sobrang init na ng mundo or natutunaw na yung mga yelo doon sa Antarctica or whatsoever. Damay yung mga bilyonaryo na yan. 'Di ba? Siguro makakasurvive sila somehow, pero hindi siya totally na halimbawa ganyan if ever mga malalaking kalamidad talaga, 'di ba? Like for example, yung bagyo, mahirap takasan 'yun, 'di ba? Siguro sa mga global warming lang or sa init ng temperatura, makakalusot sila doon kasi pwede silang bumili ng napakaraming aircon, 'di ba? Something like that. Siguro ang daya lang ng mga bilyonaryo is yung plano nila na pumunta ng Mars. Pero syempre, Mars is hindi naman talaga siya resourceful gaya ng Earth tapos malaking sugal pa yung gagawin nila doon if ever totoo man yung mga Mars thing na yun. Pero yun nga, medyo nakakalungkot or nakakasad yung ganun ba na parang dahil sa greediness ng tao, wala, gagawin nila lahat kahit na ikasira ng mundo. Yung China nga, di ba, ngayon naghuhukay yung China ng pinakamalalim na butas sa Earth. 'Di ba? Hinuhukay nila. Tapos syempre, wina-warn sila ng experts kasi naghuhukay ka diyan, paano kung may mahukay kang virus diyan? Di damay na naman yung tao sa buong mundo. Gaya nung ginawa nila dati sa COVID 19. Sa kanila yun galing. 'Di ba? Ito ding kasi itong sobrang napaka-curious ng tao, ito din yung magpapahamak ng mundo eh. But anyways, back tayo dun sa sa sunog doon sa LA, yun nga, nangyari nga siya. It's so sad lang din kasi patunay talaga na kailangan talaga nating manaligan or magdasal talaga kasi hindi enough yung mayaman ka or whatsoever. Kasi in the end of the day, wala lang din naman tayong lahat machuchugi. 'Di ba? Ang sa atin lang talaga dito is parang i-serve natin na mabuti or maayos yung pamumuhay natin dito sa Earth. And sana hindi yung porket matanda ka na, nauna ka na, wala ka nang paki sa next generation ba? Kasi kawawa yung next generation sila yung suffer. Imagine that by 2030 daw, sobrang init na ng mundo. 'Di ba? Tapos yung mga yelo na matutunaw. So ang tubig aangat. So napakaraming mga lugar dito sa Pilipinas nalulubog kakainin ng tubig. So kawawa naman yung mga nasa 2030s or 2050s. 'Di ba? For sure tayo aabot pa tayo nun kung kaawaan tayo ng Diyos na magkaroon pa tayo ng napakaraming birthday. Pero syempre yung Earth, yung Mother Earth, wala na. Sirang-sira na, wasak na wasak na. 'Di ba? Tapos kapag magkaroon ng mga sakuna or whatsoever, sinisisi natin yung Diyos agad. Tayo lang naman talaga tao yung abusado. Well, hindi naman siguro lahat ng tao abusado kasi yun nga, tayo, kung gustuhin talaga natin na magkaroon ng change, like huwag tayo magtapon ng basura kung saan-saan, huwag tayo magsunog ng basura kung saan-saan, something like that. So, maaari nating ma-extend yung life ng Earth. Diba? Pero syempre, yung mga bilyonaryo nga, mga abusado sa mga factories nila, inuuna lang nila is nagpapayaman sila. So, damay-damay lang din. So, parang, in short, world versus humans.
Di ba? Wala tayong magagawa dyan. Ay, meron pala tayong magagawa. It's either magdasal, tapos syempre alagaan natin yung Mother Nature. So back to LA. So that's it na lang muna, back to LA pa talaga. So yun lang naman, Pinoy Mystery Channel, Filipinoy, like, comment, share, subscribe. That's it. Thank you so much for watching. Filipinoy is